habang naghahanda sina Arthur at ang kanyang pamilya na lumabas upang magsanay ng sparring, bigla silang naantala ng isang lalaking may suot na salamin na dali-daling pumasok sa bahay. Halatang gulat at naghahanap ng paliwanag. "Ray, narinig kong buhay pa raw ang anak mo. Anong nangyayari?" Sigaw niya nang makita ang pamilya na patungo na sa bakuran. Kasunod niyang dumating ang kanyang asawa at anak na babae. Mula sa pananaw ni Arthur, agad niyang napagtanto na ito ang mga taong nag-alaga sa kanyang pamilya habang siya ay wala. Ipinakilala siya ng kanyang ama, si Reynolds, sa kanila bilang kanyang anak, ipinagmamalaking totoong bumalik na si Arthur. Ang lalaki ay si Vincent Helstia, matagal ng kaibigan ni Reynolds at may-ari ng Helstia Auction House, kung saan siya kasalukuyang nagtatrabaho. Magalang na yumuko si Arthur at ipinakilala ang sarili kina Vincent at Tabitha. Humihingi ng paumanhin para sa kalituhan at ipinaliwanag na siya mismo ang nag-utos na huwag ipaalam sa iba ang kanyang kalagayan. Nabigla si Vincent sa pagiging magalang at mahinahon ni Arthur at pabirong nagtanong kung totoo nga bang anak siya ni Reynolds. "Sigurado ka bang anak ka talaga ng tatay mo?" Tanong niya na sinagot ni Arthur ng may ngiti. "Madalas ko na pong marinig yan pero..." Nagtawanan sila habang si Tabitha naman ay mainit na tinanggap si Arthur sa kanilang tahanan. Ipinakilala rin nila si Lilia, ang kanilang anak na halos kasing edad ni Arthur. Ngumiti si Arthur sa kanya na tila naging dahilan ng pagkalito ni Lilia, lalo na nang mapansin ang dragon pet ni Arthur. Si Sylvie, pagkatapos ng maikling pagpapakilala, tinanong ni Vincent kung totoo nga bang magsasparring sina Reynolds at Arthur. Nang makita niya silang nag-inita sa bakuran, hindi siya makapaniwala. Lumapit siya kay Alice, ina ni Arthur, at nagtanong kung totoo bang nasa light red core stage na si Arthur. Sinabi ni Alice na nagulat din siya, pero kilala niya ang anak niya, mabilis itong matuto at hindi ito nagsisinungaling. Nagduda si Vincent, sinabing kahit ang pinakamagagaling na estudyanteng tinatanggap sa Xerus Academy sa edad na 11 o 12 ay bihira nang umabot sa dark red stage. Tahimik lamang si Arthur habang pinapanood sila. Iniisip na mas mabuting huwag nang sabihin na hindi siya agad nakapag-train ng core niya dahil abala siya sa pag-assimilate ng beast will ni Sylvia. Magsisimula na ang laban. Magkaharap sina Arthur at Reynolds, kapwa may kumpiyansang ngiti. Sinabi ni Reynolds na iba na siya ngayon, mas malakas. Sumagot si Arthur na gayon din siya. Bigla siyang sumugod, nagtangkang suntukin ang ama, ngunit nasalo ito ni Reynolds. Agad siyang bumawi ng sipa at sinundan ng siko, pero nahuli rin ito ni Reynolds at sinubukang ihagis si Arthur.